The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, "Just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light, and does not come toward the light, so that his works might not be exposed. But whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen, as done in God." My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. May payakot po kay Gayman. If we are going to summarize the whole scriptures from the Old Testament to New Testament, it is our gospel today. Nung sampulungan tayo po yung kasalpandayan ng damo, mabong isummarize tayo po yung banal na kasulatan from Matuang Tipan to Bayong Tipan, from Old to New Testaments, in Ebanghelyo tamong ini, yapin po in summary na nito. Sabi po nito, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that everyone who believes in him might not die, but might have eternal life." Pero may kadugtong pa po yun. Sinabi pa ni Jesus, "For God sent his Son into the world not to condemn the world, but to save the world." Ing amanong may gamit po nung lawan niya, kung kaya katamong bibas sa Ebanghelyo, ing amanong ginamit, might be safe nga na. Iting amano po rin ang sabihan, eya po conclusive. Eya po automatic. Ang kaligtasan ay pinagkaloob sa atin ng Diyos. Yes. Salvation is given to everyone, but it is not automatic. Minahal at minamahal tayo ng Diyos, but that doesn't mean na yung pagmamahal na ipinapakita ng Diyos sa atin ay sinusuklian natin. Hindi yata. Hindi po yata. Baliw po karas king lugod na ni nga pong Ginoo. Ing Diyos kasi, king lugod na eya manili eh. Po? Kusa sa Kanya. Kalooban niya, gusto niya. It is a choice. Sige nga, tanong lang po, kaya mo bang mahalin ang taong kinasusok naman mo? Kaya mo bang mahalin ang taong hindi mo gusto? O kaya mo bang mahalin o ibigin ang taong hindi mo kaano-ano? Siguro kung kapamilya mo yan o kaibigan mo yan, ito'y ating pang maiintindihan. Magagawa mo. Pero kapag hindi mo kaano-ano, mamahalin mo. Wala kang pakialam sa taong ito, di po ba? Why? Because it is a responsible choice. Nawan niyo po, ban kanita maging malinaw mo. Itingamanwan ko kayo, upang maging malinaw lamang ito sa inyo. Ang pag-ibig o pagmamahal ng isang magulang sa anak niya. Ang magulang, ipapakita niya ang pag-aaruga niya
ang pagkalinga niya o pagmamahal niya sa anak niya. Yes, ang isang magulang, mamahalin at mamahalin niya ang anak niya. Pero in return, ang anak ba kayang suklian yung pagmamahal sa magulang? Sa 10 siguro, iisa lang o dalawa. O kakaunti lang, pero hindi lahat. May kadkimpong tengaring, lugod na ning tengari king anak. Automatic. Pero ing tenganak, ing anak, hindi yata automatic yon. It is not automatic. It is a matter of responsible choice. Pag nakapuging balang metong kay katamo, naburing sa biyang tananan na yung mayaping metong katao. Makanta mo naman, ingibye na kay ka, gumawa ka ng mabuti sa isang tao. In return, ganun din ba ang ipapakita niya sa'yo? Hindi po automatic yon. Hindi ibig sabihin nagmalasakit ka sa isang tao. In return, ganun din ang gagawin niya sa'yo. Pag malasakitan na ka mo naman ba? Hindi po automatic ito. Hindi po. So, buri ng sabyan, naman ding liguran mo, hindi naman yung minamahal natin, kaya nilang ibalik yung pagmamahal natin. Hindi. It is still a matter of responsible choice. Kasi po kimbandang tauli, lawan nyo. Kasi kimbandang tauli, yung tao pa rin yung mamili. Bandang tauli, tayo pa rin ang pipili. Halimbawa, may sakit ka. Gusto mo gumaling ka. Kahit na gusto mong gumaling ka, pero sa lifestyle mo, sa kinakain mo, wala kang disiplina, walang mangyayari sa bandang huli, ikaw rin ang magsisisi. Kutang mo po, kaya ba nating suklian yung pagmamahal na ipinapadama o ipinapakita ng Diyos sa atin? Agyo mo bang ibalik ki nga pong Ginoo suklian, ing lugod na ni nga pong Ginoo ka? Ito po ang mabuting balita sa atin. No? Ang Diyos hindi po niya ipinapautang na loob yung pagmamahal niya sa atin. Ang Diyos hindi po siya naghihintay ng sukli sa ipinapadama o pinagkakaloob niya sa atin. Ang Diyos hindi po siya naghihintay ng kapalit o benepisyo na nagmumula sa atin. Karas po kasi king lugod na nga pong Ginoo, naman mamili. Ing lugod ng Diyos, pang-ganaganaya. Ing lugod ng Diyos, pang-sabla-sablaya, pang-kalahatan yan. Wala siyang pinipili dyan. Noong mayroon pa po akong parokya, sa dati kong parokya, mayroon pong isang parokyano na lumapit sa akin at nakipagkwentuhan po siya sa akin. Retired government employee po ang parokyano kong ito. Dati ko pong parishioner. Noon daw pong nagtatrabaho pa siya, maganda ang trabaho niya, nasa Lesea Obra, malakas pa siya, tinutulungan daw po niya ang mga kapatid niya sa pagpapaaral sa mga pamangkin niya. Usually naman makanide, nung makasahop ka, sumahop ka. Ala. So, siya yung bahalang nagpaaral sa mga pamangkin niya kasi single siya. Kaso, siyempre, tumanda na, nagretiro na, ito yung nangyari, ito yung eksena. Nagkasakit po siya sa hospital, naoperahan, at tiyempo naman, malaki yung kailangan niyang bayaran sa hospital. Tumulong naman daw po ang mga kapatid niya sa kanya. Pero balo niyo po kabang kasabi kay kukwento na kanako, bigla yung melo na malupa. Bigla yung melo na malupa. Ano pa naman kanako? Among tinulungan naman po ako ng mga kapatid ko. Kaso yung isa sa mga kapatid ko, among, tumulong nga siya, kaso pinahiram niya yung perang itinulong niya. Tapos sa bandang huli, nagtubo pa siya. Sabi po niya, ako man pumanaya among, ako man pumanayang sinupan ko lang yung mangailangan lang. Nginiro ko nga akong mangailangan, ako sopan. Nagtatampo lang po ako sa kanya, pero hindi po ako galit sa kapatid ko. Wika niya. Pag nakapuking balang metong kaya katamo, putang gagawa kang mayap, kay ba't iti binalik na keka? Putang halimbawang may nagmalasakit ka, tapos ito ay ginawa rin sa'yo.
pahalagahan ang mabuting iyon. Pero, kabaligtaran naman, ang sasabihin ko ngayon, putang gagawa kang mahayap, gumagawa ka ng mabuti, tapos hindi sinusuklian ito, hayaan mo kung sino man ang taong yon. Kapag nagmamalasakit ka, pero hindi binabalik yung pagmamalasakit mo, walang ganti sa'yo, kumbaga walang sukle, walang kapalit, hayaan mo kung sino man ang taong yon. Continue doing what is good. Continue loving. Why? Because that's you. And that's how God loves you. In Diyos po, naman manaya nga ako kay kayo Luguran at luguran na katamo. Ang ganyata mo dapat mayap. Kahit hindi tayo gumawa ng mabuti, ang Diyos gagawa at gagawa ng mabuti sa atin. Bakit? Dahil siya, mahal niya tayo. Kaya nga po, sa Ebanghelyo, kung napansin ninyo, siya mismo, ibibigay niya, ipagkakaloob niya ang buktong anak niya upang ikaw ay iligtas niya o iligtas niya tayo dahil mahal niya tayo at hindi po siya naghihintay ng kapalit o sukle mula sa atin. Choice ng Diyos ito. Ibalik ko lamang po itong sinasabi ko bilang katanungan sa ating lahat. Tayo na po ang bahalang sumagot nito. Kaya mo bang suklian itong ipinapakita at ipinapadamang pagmamahal ng Diyos sa iyo? Agyo mo bang ibalik kinapong Gino yung lugod apapakit na keka? Please all rise.